banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Amen. The kingdom of heaven is here. The presence of God is here. Amen. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa oras pong ito, nagpapasalamat kami sa oras na ito, Panginoon. Pangunahan mo po ang aming service na ito, God. Hallelujah. Holy Spirit, manguna ka, kumilos ka. Hallelujah. Punuhin mo po ng iyong anointing, ng pagpapala, ng kapayapaan, kagalakan ng lugar na ito, Panginoon. Touch your children with your power, O God, in the name of Jesus. Kaya sa oras pong ito, Ama, patuloy ka namin pupurihin sa Espiritu at katotohanan. We will give the best for you, O Lord, to glorify you, O Lord, to worship you, to praise you in the name of Jesus. Ama, maraming salamat at sa lahat po ng tatayo sa oras na ito, Panginoon, yung mga musician, I bless the musician, Panginoon, na bawat tugtugin, bawat praise and worship song, Panginoon, ay pupunuin ang aming mga espiritu ng kagalakan, Panginoon. In the name of Jesus, maging ang lingkod mo na maghahayag ng iyong salita, Panginoon, I declare more wisdom, power, Panginoon, at ang salita niya, ang mensahe mo, ay magbibigay ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Tunay ngang karapat dapat kang purihin sa pinakamataas na pasasalamat, pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa iyong pangalan. Salamat po, Ama. Hindi po kami lalabas na hindi punong-puno ng pagpapala ang aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po. At sa oras mong ito, binabalik po naman ang pinakamatas na papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. The presence of the King is here. The joy of the Lord is here. Amen. Pakisabi naman sa katabi mo, the joy of the Lord is in you. Amen. Truly, as we celebrate the goodness of the Lord today, we're gonna singing a new song entitled "You Have Made Me Glad" by Charity Gale. Amen. Truly, every day, God is giving us so much reason to rejoice and to be glad in His presence. Amen. Kaya naman, let's give our best clap of praises to Him. Hallelujah. Thank you, Jesus, for you have made us glad. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, let's give our best clap of praises to Him. Lord, you are the strength of my life.
joy at the works of your hand, and rejoice in what you have done, and rejoice. Oh Lord, how great are your works! Oh Lord, how great are your works! Oh Lord, how great are your works! You have made me to say, oh Lord, how great are your works! How great are your works!
sounding joy. Come on! One more time! Sing! Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Hallelujah, come on! Joy, unspeakable joy, an overflowing well. No tongue can tell. Oh, we gotta sing our joy. Unspeakable joy rises in my soul, never let me go. Hallelujah! The joy of the Lord is here. Hallelujah! Oh, we lift the name of Jesus in this place. Oh, we praise your name, Jesus. Hallelujah. Oh, truly, the joy of the Lord is in this place. The presence of the Lord is here. God is here. Hallelujah. Oh, pour out your joy in praise. Pour out your joy in worship. Because we are praising the living God. Hallelujah. Oh, your name will lift it up in this place. Oh, fill this place with so much joy, with so much love. Hallelujah. Oh, we're gonna sing your goodness, how you've been so good in our lives, oh God. And today, Lord, we will give you, Lord, what is due to you. Dahil naniniwala kami, Panginoon, you deserve our thanksgiving. You deserve all the highest praises. Come on, church, let's fill this place with joy. Let's fill this place with our praise, our worship for the Lord. Oh, come on, lift your voice. Lift your voice. Hallelujah. Oh, God is here. His presence is here. Damhin mo ang presensya ng Panginoon. And as we worship Him, open your heart in worship. Open your heart and allow the Holy Spirit to fill you, to saturate you. Hallelujah. Glorify your name.
glorify your name.
Jesus. How you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good, so good. How you love me. What a friend. And I just wanna thank you, Lord. Come on, church. Let's thank the Lord. Hallelujah. And I just wanna thank you. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Awitan mo ang Panginoon. So good to He's so good. How you love me. What a friend you have been. So good. Oh, you're so good. You're so good, Jesus. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. With your loud voices sing, you have been so good. Surely He's so good. He is faithful because He loves us. You have been so good to me. God, I can't believe how you love. Come on, sing your heart. Sing your heart in worship. So good to me. Thank you, Jesus. You've been so good. What a friend you have been. You're so good. You're so good, Jesus. Believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a, come on and sing with your loud voice. Sing the goodness of the Lord in your life. How you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. One more of Jesus, you have been so good. He's so good.
worship the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sige. Bigkasin mo sa iyong mga labi ang iyong papurit pasasalamat sa Panginoon. The presence of our King is in this place. Ang kaharian ng Diyos ay narito sa lugar na to. Come on, church! Shout the goodness of God in your life. Shout the faithfulness of God in your life. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Hallelujah! Rababababakanda rabashanda raba. Rebekanda rabashanda rababababa. Rababababakanda rababababa. Come on, church! Hallelujah! You have been so good to us, Lord. You have been so good to us, oh Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Rababababababa. Shanda rabakanda rabashanda rebekanda. Salamat, Panginoon. Lord Jesus, we exalt your name. Lord Jesus, we love you. Lord Jesus, you are here. The presence of the Lord is in this place. Hallelujah. The kingdom of God, not in words, but in power. Power to rule, power to reign in your life. Because Jesus lives in you. Hallelujah. Rababababakanda rabashanda raba. Rabababakanda rabashanda rabasikata raba. Hallelujah. Hallelujah. Let's say hallelujah. Sige sa iyong malakas. Sabihin mo hallelujah. Let's shout the name of Jesus. 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 Hallelujah. You deserve the glory, the power, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabihin nga natin ngayon, thank you, Lord. Amen. God is faithful. Amen. Sino po naniniwala na ang Diyos ay mabuti sa Kanya? Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is good. Amen. So, so good. Amen. Hallelujah. Sino po dito yung handa na? Wala pa, wait lang. Sino po dito yung handa na para magkaloob kay Lord? Amen. Thank you, Lord Jesus. Amen. Sige po, hawakan po natin yung ating mga kaloob sa Panginoon. Lahat po tayo ay tumayo as we read, no, yung ating verse, no, sa umagang ito sa Genesis chapter 14, 18 to 20. Amen. Sige. No, deklarahan po natin itong verse na to. Sabi po dito, sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem, at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Dinahan siya ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng Diyos na kataas-taasa na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos sa ating mga ikaputhandog, amen, na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Amen po ba? Amen. Kung nakaya ni Abraham na i-bless itong mayamang tao na si Melchizedek, amen, yung ating pinagbibigyan ng ating mga kaloob, siya yung source ng lahat. Amen. Siya yung may likha ng lahat ng bagay. Even our life, amen, ay sa Kanya. Amen. Sige, taas
itaas natin yung ating mga ikaputhandog sa Panginoon as we declare, hallelujah. Father, we thank you, Lord, for this morning. Lord, ang aming mga daladalang ikaputhandog, Panginoon, Lord, this is the sign, Lord, or symbol of our love to you, Lord. Symbol of God, Lord, yung faithfulness mo, Panginoon, sa bawat isa amin, araw-araw na ginawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. And I declare and decree right now, God, patuloy, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, Lord, hindi magkukulang, Panginoon, ang iyong mga anak. Lahat ng mga crops, lahat po, Panginoon, ng mga source of income, Panginoon, ng iyong mga, I declare multiplication, Lord, in their lives, oh God, in the lives of your people, oh God. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Malugod ka sa aming mga ikaputhandog na to sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Sige po, pwede na po natin ibigay yung ating mga ikaputhandog sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless your name, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Where there is fullness of joy. Come on, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Amen. Sing His praise So again. bago po tayo, no, pupunta, darako sa ating salita ng Panginoon. Sino po dito yung gusto makarinig ng isang testimony? Tignan mo yung katabi mo, baka yan na yan. Amen. So, sige po, no? Bigyan po natin daan yung ating magka-testimony, no, sa umaga nito. Tawagin po natin isa sa mga RRF member ko sa Mapalad, no, si Sister Lilia Reyes. Sige po. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan naman po natin yung kapatid, no, sa kanyang buhay. Now I can see everything you've done for me. Good morning po. Ay, nako. Makakarag pala pagod siya king babo. Akaki mo nga ning beauty, ang pong kapogian daga. Ipastora po talagang ngaliwayan eh. Ano po na bengi, Mar, sana mag-testimony ka, sabi na. Kasi, sabi ko, hindi ba na po kitang ko, pastoray lang pong minuto, 2 to 5. Ay, parang bitin niya. O sige, gawan 10 minutes niya na po. Bayo kaya po simulanin ka kung testimony. Mamasak pa po may nga verse. Kaya tayo pong Hebreo chapter 11 verse 1. Gagalgal ko po. May pananalig tayo kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Amen po. In testimony ko po about kayang mapalad. Ay, oo nga pala, may kapatid po tayong Tagalog. Nako, ito po. About po sa RRF po sa Mapalad. Po. Maraming ginawa si Lord sa amin sa Mapalad, lalo na sa Bible study. At yun po ay nagmula po yun kay Pastora. Sabi nga po, hindi natin nakikita, hindi po natin nakikita yung binibigay ni Lord niya. Kumikilos po siya nang hindi natin nakikita. Tulad po ni Pastora, sabi niya noon, pupunta daw po siya sa ibang bansa. Pupunta daw po para magtrabaho dahil yung mga anak niya nag-aaral. Pupunta daw po ng ibang bansa sa Hong Kong. Hindi daw po siya napunta sa Hong Kong. Napunta po siya sa Kangkungan, Kangkong, ne po. Patungkip mo po, Kenny. Di po ba yung Kangkong, makanya niya po kalapad, di po ba? Itong pinakamalapad na, ne po. Tapos po yung bulaklak na, yung pong bulaklak ng nung Kangkong, ganyan po. Pero hindi po will ni Lord na mapunta sa Kangkungan si Pastora. Ang will ni Lord ay mapunta sa water lily. Bakit po? Yung water lily po, di po ba, laki ng dahon? Yung pinakamaliit, ganyan lang, maliit po. Tapos po, yung bulaklak niya, gano'ng kalaki. Puso pa lang po yun, di po ba? So, si Pastora, pag po siya yung, talagang iba iba pag kumilos. Almost 3 years po kaming nag-RF, Bible study sa Mapalad. Nung una po, couples. So, ang couples po, Sabado, Saturday po yung namin, bandang alas 5 kasi o alas 6. Kaya lang po yung mga asawa namin gabi dumarating, kaya hindi po nagtagal yun. Umabot lang po ng 1 year yung pastora na. Ngayon po may bagong member sa Mapalad, yung mga bagong member namin. So, women's po, pinagsama na ni pastora yung women's namin. Kaya nag-isa. Kaya 2 years po kami,
wala po kaming kaalam-alam. Una po, wala po kaming alam sa pagbabasa ng Bible. Wala po kaming alam kahit yung mga verse na yan, hindi po namin alam. Tapos, yung nagtagal, tinuruan niya po kami, kaya pag si pastora nagturo, hindi pwedeng hindi ka matututo. Sabi niya, nag-umpisa po kami sa prayer. Mag-pray daw po kami, kaming tatlo ni Sister Josa, Tioli, ako. Diyos ko po. Mag-pray kami po, ya po, pastora, po, ano ba naman namin nariyan, ikami man po. Ngayon po, yun nga po, yung natapos yun, yung mga bagong member naman, meron pong namumutla, may namumula. Tapos po yung prayer nila, kalagitnaan, titigilan na kasi nga po, ninenervyos. So yung ginawa ni Lord, sabi niya, hindi lang po yun, sabi ni Pastora. Mars sabi niya, Josa, Tioli, mag-exhorter na daw po kami. Hallelujah. Ala kami pa pong balo, makanano ito. Wala pa po kaming alam sa mga verses na yan. Sabi ko, Lord, ito na siguro yung will mo kung paano kami makapag-exhorter o makapag-share ng Word of God sa mga kapatid. Yun nga po. Ay, paggabi po, nung ako na mag-exhorter, paraminggo po, isang linggo ako walang tulog. Napapanaginipan ko yung verse at saka yung title. Bawat malingat ako, title, ganito, ganyan. Ala po talaga. Sabi ko kay Lord, sabi ko po kay Lord, wala po akong alam. Wala po akong kaalam-alam sa salita nyo. Pero sabi ko, nananalig po ako. Nananampalataya ako sa inyo. Nabigyan nyo ako ng wisdom. Binigay po ni Lord yun. At yun nga po, nakapag-share na po ako ng Word of God dahil kaming mga ng kapatid ko tsaka si Sister Josa. Nakapag-share na po kami. At hindi lang po yun. Sabi ni Pastora, kasi po, binabasa po namin pag nag-exhorter kami, binabasa namin. Sabi niya, isang araw, sa ganitong buwan, huwag na kayo magbasa. Summarize nyo. Ay, hallelujah. Kay na ako po kayang recitation. Ako po kay na, ay Lord, sabi ko, may na ako kayang recitation, makanano ini. Sabi ko, paano to? May na ako dun. Yun po, hindi lang po wisdom ang binigay ni Lord, pati knowledge. Wisdom and knowledge binigay niya sa akin. Sabi niya, ganito, ganyan. Tingnan niyo po si Lord na, hindi ko po iniisip na makakapag-word of God ako, makakapag-share ako sa mga kapatid. Kaya nga po, hindi po will ni Lord na maalis si Pastora. Kung nakaalis po si Pastora, nasan po tayo? Magkakakilala po kaya tayo dito? May tatayo po kaya ang dilya dito ngayon na magte-testimony? Wala po, di po ba? Yung mga anak niya, Pastor Jing, Pastor Sam, meron po kaya tatayo dito? Wala po. Saan po kaya tayo? Kaya nagpapasalamat po kami sa family Makapagal, sa mga anak ni Pastora na walang sawang sumusuporta din at tumatayo dito at nagkakaroon po tayo ng training. Po. Kaya po pag sinabi ni Pastor Jim, magte-training tayo, go po tayo kasi masarap. Masarap pong makinig ng training at mag-training para po tayo lalong lumawak yung pagkakaalam natin sa Word of God. At isang araw po, sabi ni Pastora sa amin, nagpapaalam na po siya. By next year daw po, aalis na siya sa Mapalad. Mag-handle daw po kami doon si Sis Josa at Yolit ako. Nung pong ako nung Lunes, na mag-exhort na ako, yung pong exhorter ko para sa kanya, nung pong nag-aaral ako ng Lunes ng madaling araw, pinag-aaralan ko, hindi ko pa mapigilan, di ako umiyak. Nakita po ako ng mister ko, iyak ako. Paano bang mangyari? Ay, may kulubog-kubog yung ulas. Ka makilabas. Talagang nagtanong kasi nadala po ako doon sa sa aking senior sa kanila. Yun nga po na, syempre sa tagal po namin na kasama namin siya na walang tanghaling tapat, walang tag-ulan. Imagine nyo po, 2:00 ng tanghaling tapat. Magchat-chat siya, Mars, magko-commute na lang ako. Tanghaling tapat po, pupunta po siya doon para turuan niya kami. Yun po yung naalala ko, siyempre matagal po Matagal kami, 3 years, biro nyo pong 3 years, Lunes. Kundi Lunes, Martes, o kaya Huwebes ang araw na yon. Pagkatapos po namin mag-Bible study, saan po kayo makakita ng pastora na nagmamartes po kami pagkatapos po namin mag-Bible study? Opo! Nababandingan po, tapos nagmamartes, tawanan. Mamimiss po namin yon. Kung will ni Lord na nakaalis si Pastora, wala po tayo dito.
Kaya mga kapatid, kung yung mga nagsishare po sa atin ng Word of God, yung mga nag-i-exhorter, pakinggan po natin mabuti yon sa puso at isip natin, at magagamit po natin yon. Magagamit po natin yung mga naririnig natin na darating ang araw, magsishare din po kayo ng Word of God. At inuulit ko po, maraming salamat sa Makapagal family, sa ating mga pastor at pastora. God bless po. Yun lang po. Maraming salamat po. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sino po kaya yung susunod? Sabihin mo sa katabi mo, baka ikaw na. Amen. Sige, lahat po tayo ay yumukot manalangin as we move sa salita ng Panginoon. Lord Jesus, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy ka namin ina-acknowledge sa lugar nito. We thank you, Lord, sa iyong mga salita, sa mga testimony, Panginoon. We honor you, O God. Naniniwala po kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, truly, Lord, hindi po namin magagawa ito, Lord, na hindi, Panginoon, nanggagaling sa iyo, Lord. Salamat sa pagsama mo, sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Malugod ka, mapurihan ka, Panginoon. Sa umagang ito, we invite your presence, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, ang salita mo, ang siyang patuloy na magiging binhi po, Panginoon, ng buhay namin, O Diyos. Salamat, Lord. We give you glory, we give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo ay darako na po sa salita ng Panginoon. Amen? So, the whole December po, no, ang ating pong pinakatema po is about Christmas. Amen. Pakisabi sa katabi mo, advance Merry Christmas sa'yo. Oh, asan yung mga kanang kamay? Sige, hawakan yung mga kanang kamay. Taas ang mga kanang kamay. At sabihin mo sa kanya, regalo ko. Amen. Glory to God. Amen. Sige po. Amen. So, yun na po yung ating pinakatema. Amen. The whole December po yan, even po sa ating midweek services. Amen. Sige po, yung ating title po sa umagang ito, Christmas is the light that shine. Amen. So, bago po natin, no, sisimulan yung ating salita ng Panginoon. Amen. So, lahat po ng mga kababaihan na nakaranas ng pagdadalang tao, magtaas ng kamay. Oh, lalaki ako magtasgamat na. Mga kababaihan po na nakaranas po, naka-experience ng nakapagdalang tao. Amen. So, alam niyo po bilang isang babae, no po, di po ba pag nalaman natin na tayo ay nagdadalang tao, iba't ibang emosyon na meron tayo. Nandyan po ba tayo? Emosyon na kung saan, dalawang bagay lang yan, it's either na emotion na malulungkot ka o emotion na matutuwa ka. Sa emotion na malulungkot ka, masasabi mo na hindi ka ready, hindi ka preparado to have a child in your tummy. Amen? Or sometimes sinasabi natin na ito ay hindi pa o aksidente lamang. Tama po ba? There's a lot of emotion, no, bilang babae, no, kapag meron ng kasi isang level, no, isang level na naman ng buhay natin. Amen, yung tatahakin natin. Tama po ba? At alam niyo yon na isang magsisimula lang, no, sa isang tawag doon, isang blood. Amen. And then makikita mo yon na mabubuo yan, isang buhay na mabubuo sa iyong sinapupunan. Amen. And sa isang banda, kanina, emotion na kagalakan o kalungkutan dahil nga, ang tawag doon, aksidente na ikaw ay nabuntis or kaya hindi sinasadya. Ayan yung mga word, no, na ating naririnig. Nandyan po ba kayo? At sa isang parte naman ng emotion na masaya, amen, na you expect something na talagang preparado na kayo to have a child. Amen? At kung minsan, meron naman na hindi ka pa preparado, pero, amen, nangyari. At iba yung emotion, nararamdaman mo, you are happy. Amen? At sinasabi natin, kalooban ng Panginoon. Nandyan po ba lahat ng mga nanay magsabi ng amen? Amen po ba? At makikita po na kaya sinabi kong may iba't ibang emotion dahil nga po, amen, sa buhay ng isang babae, amen, ay nagiging kabuuan po, nagiging kompleto po, amen, yung ating
pagkatao para makabuo ng isang pamilya kapag po tayo ay nakaranas ng pagdadalang tao. Tama po ba? Tama po ba? Okay. So now, amen, ang istorya po sa Biblia ay patungkol sa isang dalaga. Amen? Na nabuntis sa pamamagitan ng banal na spirito. Amen po ba? So, iba naman po yung sitwasyon po ni Maria. Amen? So, sa atin po, amen, mabubuntis ay isang babae, amen, sa pamamagitan ng isang lalaki at isang babae, mabubuo yung buhay. Amen, sa kanilang sinapupunan. Ito pong isang dalagang babae, amen, hindi po ganon yung nangyari sa kanya. Siya po ang napili, amen, ng Diyos upang, amen, na maisakatuparan ang propesiya, no, na yung sinasabi ng Isaiah, amen, na merong maglili ang isang dalaga. Tama po ba? Mamaya tatalakayin po natin yan. Para po magkaroon ng katuparan o katugunan, amen, yung propesiya na yon, kailangan, amen, na meron siyang gamitin. Amen, dito sa lupa. At isa po yan sa mga napili nga po ay si Maria. Amen po ba? At makikita po natin dyan, amen, ang sabi ng Bible, siya ay nabuntis, napili sa pamamagitan po, amen, ng banal na spirito. Amen. Banal na spirito, no, na talagang puno, amen, ng emosyon, amen. At alam ko po, bilang tao, amen, si Maria ay tao, amen. So, nung malaman niya, amen, na siya ang gagamitin ng Diyos para maisakatuparan ang propesiya, amen. So, may emosyon doon sa kanyang pagkatao. Amen. Dahil nung panahon na yon ay meron siyang kasintahan. Amen. At yung kasintahan niya ay si Jose. Amen. Ang sabi ng Bible, mamaya bibigay ko po yung verse. Ang sabi ng Bible, siya ay engaged na. Amen. Sa kanyang kasintahan. Subalit, dahil nga po doon sa plano ng Diyos, sa pamamagitan niya, para maisakatuparan ang isang propesiya, so siya po ang napili. No po? Yung emotion na eto yung plano mo, amen, sa bandang huli, no, yung plano ng Diyos, no, ang nangyari. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? At dito po, no, sa buhay po, no, emosyon, no, ang sabi dito, emosyon, pang-physical, mental, at spiritual. Unang-una, pag sinabing emosyong pang-physical, amen, na alam mo yon na mabubuntis ka, anong sasabihin ng magiging yung ka-engage mo? Lalo na kung wala pang nangyayari sa inyo. Amen? Amen po ba? Emotion na kung saan hindi mo ine-expect kung ano yung magiging reaction nitong katipan mo. Nandyan po ba tayo? Nakaka-relate po ba tayo? Physical, mental, at emotion, no po, yung naranasan po ni Mary Magdalene. Subalit, sabi ko nga, dahil nga po ito ay plano ng Diyos, ang Diyos po ang gumawa ng pamamaraan. Amen po pa, upang mismo ang katipan niya, maintindihan at maunawaan niya kung ano po, no, ang magiging kalalagayan po ni Maria. At nakita ko po, no, kapag sinabi po natin, no, itong istorya na to, maraming pamamaraan ng Diyos. Amen po ba? Maraming pamamaraan ang Diyos upang tugunin ang iyong panalangin. Maraming pamaraan ang Diyos upang ibigay yung mga prayer requests natin. Amen. So, hindi natin pwedeng limitahan yung kayang gawin ng Diyos sa mga buhay natin. Nandyan po ba tayo? Amen po ba? At naniniwala po ako, bawat isa sa atin, katulad ng sinasabi ko, may kani-kaniyang mga istorya at testimonya ang ating mga buhay. Bakit? To glorify Him, to glorify the name of the Lord. Amen. Sa ating mga buhay. Amen. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi po dito, no, makikita po natin yan, ang sabi ng Biblia, siya ang isang babae na mapalad. Hindi po yung mga mapalad sa mapalad. Amen? Siya yung babaeng, may tawag doon na, babaeng pinalad. Amen? Sa dinami-dami ng mga babae, siya po ang napili. Amen? Para lang magamit ng Diyos, maisakatuparan, katulad ng sinabi ko, yung propesiya ng sinasabi ng Book of Isaiah. Amen po ba? At ang sabi dito, subalit, no, pinalad dahil siya ang pinili, subalit, no, bago pa po nangyari, no, bago pa siya nagdalang tao, kagaya din natin, no, may mga pangarap sa buhay. Amen? Bago siya nagdalang tao, amen, makikita po natin dyan dahil nga po, no, nung panahon na yon, no, ang sabi ng Biblia, hindi pa man po na isisilang ang ating Panginoon, talaga pong
makikita natin yung mga taong umahad lang, amen, upang siya ay maisilang. Amen po ba? And ganun din po sa bawat isa sa atin, amen po ba? Pag nagdalang tao ang isang babae, ating maselan kakagli, ating maselan, nandyan po ba tayo? Amen. Doon pala yung amoy, ayaw na natin yung amoy, yan si Ma'am Jera, amen. Kung minsan, amen, nung ako po, ang ayaw ko pong amuyin, yung mga mantika, ayan. At ang sabi nila, kapag daw ang isang babae nagdalang tao, matindi la pangamoy. Amen. Totoo po ba yan? Matitindi yung, oryatang yung anak, ako tatango painting dyan. Amen? So dito po, ibig po sabihin, no, makikita po natin, bago pa po isinilang ang ating marami na po ang umahad lang. Para po hindi maisakatuparan, amen, ang kanyang pagkasilang. Amen? Nandyan po ba tayo? So na po, kaya nga po ang nangyari, no po, ang unang-unang kinausap ng Diyos ay ang katipan niya. Amen po ba? Bakit? Kasi nga po, para no, kung malaman niya, no, naiintindihan, no, unang-unang kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel ay ang katipan niya. Amen po ba? Bakit? Para nga, if ever man, no, malaman man niya na ito yung plano ng Diyos, naiintindihan na niya at naunawaan niya. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba? Nung malaman po niya na si Maria ay nagdadaan, naiintindihan niya dahil siya na po unang kinausap ng Diyos. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba? Hawakan mo nga yung partner mo. Sabihin mo, partner tayo. Amen? Amen po ba? So dito po, makikita natin dyan, no? Ang sabi ng Matthew chapter 1 verse 18. Amen? May pangarap, may personal na pangarap si Maria. Ang sabi ng Bible, siya po ay malapit ng sa Matthew chapter 1:18, malapit na siyang ikasal. Meron siyang katipan at isang araw mababago yung takbo ng kanyang buhay. Amen? Ang sabi ng Bible, nung siya ay nalamang buntis na, nagsimula na po silang pumunta sa iba't ibang lugar upang itago ang kanyang kalalagayan. Dahil nga po, gustong patayin ang ating Panginoon. Nandyan po ba tayo? So from the beginning po, eto na yung kalalagayan ng Panginoon. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Kaya nga sabi dito, ang pangarap na naudlot dahil siya ang pinili para maisakatuparan ang propesiya na sinasabi ng Biblia na nagbigay ng ilaw na tumanglaw sa buong sanlibutan. Amen? That's the meaning of Christmas. Amen? Christmas is the light. Ang Pasko ang siyang nagbibigay liwanag upang tumanglaw. Amen po ba? Sa bawat isa sa atin. Hindi lang, no, sa araw ng Pasko. Amen, na meron kang bagong damit, doon mo lang isusuot yung mga damit mo na itinago sa baul. Amen po ba? Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? At dito po, no, makikita natin, no po, na kung paano po tumanglaw, amen, sa pamamagitan ng ating Panginoon, doon sa kanyang pagkasilang, doon sa sabsaban, na buong sanlibutan. Amen po ba? Sa teksto po natin sa Mateo chapter 2, amen, 9 to 10. Okay. Ang sabi po dito, basahin ko po siya sa Tagalog. And then, tingnan natin dyan. Ang sabi po dito, at lumakad na nga ang mga pantas. Pantas, it means the three wise men. Hindi po yung, meron po kasing sinasabi, no, tatlong hari. Pero mga pong pangalan yan. Pero basahin nyo po, wala pong pangalan na nabanggit dyan. Ang sabi dyan, tatlong matatalinong tao. In the short, the Magi. Amen? So, sabi na, wala po kayong makikita, mababasa dyan si Melchor, Baltasar, at si... Wala po kayong makikita. Ang sabi ng Bible, tatlong matatalinong tao. In short, the other term is the Magi. Amen? Now, ang sabi dito, at lumakad nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang. Nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak, amen, ng mga pantas nang makita ang tala. Amen po ba? So now, no, makikita po natin sa ating teksto, ipinapakita mula't mula pa, no po, na bago pa ipanganak ang ating Panginoong Hesus, marami nang humadlang. At isa sa mga taong umadlang na yan ay yung may posisyon sa gobyerno.
amen, may pinakamataas na authority. Amen? Yung mismong humadlang na tao, sino po yun? Si Herodes. Nandyan po ba tayo? At ang sabi po dito, no, marami ang humadlang sa kanyang pagsilang sa Matthew chapter 2:16. Sino po yan? Makikita po natin yan. Basahin natin yan. Nandyan po. Ang sabi dyan sa 2:16, galit na galit si Herodes nang malaman siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kasi po, ang ginawa po kasi ng mga pantas, bago pa po sila pumunta hinanap ang Panginoon, nakausap po nila si Herodes. Amen? So makikita po natin dyan, no, po, sa chapter 2, verse 7 hanggang 8. No, makikita po natin dyan, kinausap, no, humarap ang mga pantas sa kay Herodes, at ang sabi nila na hinahanap nga itong tala na to na kanilang susundan. At ang sabi ni Herodes sa kanila, kapag nakita nyo, amen, itong bata na to na isisilang, ang sabi ni Herodes, sabihan nyo ko. Imarites nyo sa akin. Amen. Pag nakita nyo itong sanggol na to. Amen. Ngayon, ang ginawa po ng mga pantas, nung makita nila si Jesus, amen, sinundan nila ang tala, at nakita nila si Jesus sa tabi ni Maria, ang sabi ng Bible doon sa teksto na nagalak sila. Di po ba tayo, kapag sobrang galak tayo, iba't ibang emosyon ang nararamdaman natin. For example, doon sa raffle, o kaya sa Itbulaga, yung pang-premyo nila. Kasi meron ako nung kaibigan, kinder kami noon, sumali siya sa Itbulaga, totoo po yan, nanalo siya ng 1 million. Amen, taga dito lang po yan, kaklase ni Pastor Sam yun. So, totoo pala yun, ang kwento niya sa amin, kapag pala yung isang bagay na hindi mo ine-expect na nangyari, talagang iba't iba yung emotion, no? Yung talagang mararamdaman mo. So, na po, ang nangyari po dito, no po, dahil nga po nakita, no po, itong tala na to nasa sinundan ng mga pantas, ang sabi ng Bible, nung makita nila na ang ating Panginoon ay naisilang doon sa sabsaban at katabi si Maria, ang sabi ng Bible, nalubos ang kanilang kagalakan. Yung excitement, nakalimutan nila. Yung pag-uusap nila ni Herodes. Amen po ba? Kaya nga ang nangyari, no, may humadlang. So, from the beginning, may mga hadlang na. Doon sa Mateo chapter 2:16, ang sabi doon, sino yung humadlang na yon? Si Herodes. Ang sabi doon, galit na galit si Herodes nang malaman siya'y napaglalangan ng mga pantas dahil hindi po minarites sa kanya. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Amen. Yung mga mahilig sa mga marites. Amen. Diba? Nasasabihin niya, pag sinabi niya, kwento mo sa akin, no? Kwento mo sa akin. Amen po ba? O ngayon, pag hindi niya kinuwento, ano yung mangyayari sa'yo? May emotion. Hindi pala ako kayang pagkatiwalaan. Amen? Andyan ba tayo? Parang ganito siya. Dahil nga doon sa excitement, isa lang yung goal ng mga pantas. Amen? Yung itong bata na to na isisilang, amen, yun yung pinaka-goal nila na makita nila kung totoo ba o hindi. Ngayon, nakita nila ang katotohanan, totoo na talagang itong bata na to ay naisilang. Kaya nga po nung makita nila, lubos ang kanilang kagalakan. Nandyan po ba tayo? Nakakasunod po ba tayo? At ang sabi dito, no po, sa 2:16, nagalit si Herodes. Ipinapapatay niya ang lahat ng mga bata. Tingnan nyo naman po. Amen. Dahil alam niya na isisilang yung hari ng mga hari. Amen. Kaya nga ang ginawa niya, dahil siya yung nasa authority. Anong sinabi niya? Lahat ng mga bata na isisilang sa Bethlehem ay pinapapatay niya. Nandyan po ba tayo? Amen. At ang sabi dito, no? Ipinapapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at ang mga palibot. Ito pa, hindi lang sa Bethlehem. Ang sabi doon, palibot doon sa puok. Sa isang lugar, hindi lang po sa Bethlehem, no? Ang tindi po niya. Lahat ng may mga magulang na 2 taon pababa. Ang sabi dito, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala. Amen. At natiyak niya sa mga pantas. Sa gayon, natutupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila.
Amen po ba? So makikita po natin dyan, ang sabi po dito, kasama, no po, hindi lang po, no po, even po si Mary at si Joseph. No po, isipin mo, no po, para lang maitago, ma-spare ang buhay ng ating Panginoon, pa iba't ibang lugar, iba't iba po yung mga lugar, tapos nakakaragulat dyan. Imagine, kabuanan mo na. And then kung saan-saan ka pa pumupunta, hindi ka na makala. Imagine that moment. Amen? Tapos pa iba-ibang lugar ka pa. At nung panahon na yon, hindi pa uso yung car mix. Hindi pa uso yung Grab. Ano yung sakay? Camelyo. Nandyan po ba tayo? Amen? Wala pang Grab. Sabi po, wala pang Grab. Wala pang car mix. Wala pang taxi. Ang meron sa panahon ni Jesus ay camelyo. Imagine, habang nakasakay ka sa camelyo, and atos, ang laki ng tiyan mo, at hawak-hawak, hatak-hatak ni Joseph, yung camel, amen, siyempre, di ba, yung tiyan mo nagagalaw. Gaano kahirap yon? Andyan po ba tayo? Tayo nga ngayon, naglilihi ka pa lang. Pag nag-request ka, naalala ko si Ma'am Jere. Pag naglilihi ka, alam mo yon, yung hindi panahon, yun yung hinihingi mo. No, may sinabi si Pastor Jing, nakalimutan ko eh. Amen? Inahanapan ako, sabi niya, lumalabas siya, sabi niya, ewan ko, umaga, humingi siya, gabi. No ba? Alam niyo yun, di ba yung mga request natin? At kapag iba't iba yung mga emotion, Daddy, gusto ko ng ganito. Amen? Di ba ganito? Tapos kapag hindi binigay, ang sabi nila, pangangit daw yung bata, di totoo yun. Amen? Hindi po totoo yan. Alam niyo yun, no? Eto, amen, we are comfortable, amen? Gusto mo ng Jolly Gusto, sige, order ka lang sa Food Bites. Pero nung time ni Maria, amen, imagine, para lang ma-spare, maisakatuparan yung buhay ng ating Panginoong Yesus, even yung buhay niya, amen, sinakripisyo niya. For the sake of His child, amen? Yung mga magulang na nandyan, alam ko, mahal natin yung mga anak natin. We give everything to them. Amen? Amen? Binibigay natin yung pinakamainam natin para sa kanila. Amen po ba? Sabi ko nga, di ba, yung, sabi nga ni nanay ko noon, kanang ko niya, may beke pa kaya kayo. Di ba? Ganyan yung mga nanay natin, no? Nakaka-relate po tayo dito sa istorya ni Mary. Habang talagang nag-travel siya para lang ma-spare, tinago. Amen. Itong isa'y silang sa sabsaban. Amen po ba? Pero makikita po natin dyan, para talagang kapag ang isang bagay ay plano ng Diyos, bagamat mahirap, mapangyayari ang lahat ng yan. Amen po ba? Maraming pwedeng gamitin si Lord. Amen. Hindi lang, kasi pinagpipray ko to, itong pangalan, hindi lang yung pangalan na pinagpipray mo, even yung katabi mo, amen, gagamitin ni Lord yan. Sabihin mo sa atin mo, ika pala yung susi. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Maraming pwedeng gamitin si Lord. Amen po ba? Nung nasa lugar na po sila, amen, doon sa Bethlehem, di ba, masakit na yung tiyan ni Mary. Walang di ba, ayaw papasukin, kumakatok sa mga bahay. Walang nagbukas ng pintuan. Sino yung tumulong sa kanila? Yung isang shepherd na nangangalaga ng mga hayop. Hayop. Nandyan po ba tayo? At ang sabi dito, pangarap na nahudlot dahil siya ang pinili para maisakatuparan ang propesiya na sinasabi ng Biblia. Amen po ba? Now, kasama, no po, ng kanyang mga magulang, itinago kung saan-saan para lang ma-spare ang buhay niya upang matupad ang sinasabi ng Isaiah chapter 7 verse 14. Ano sinasabi doon? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Ano yon? Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Tatawaging Emmanuel, pero meron pong confirmation yan sa Matthew chapter 1, 22 to 23. Amen po ba? Kasi dyan, sinabi yung Emmanuel. Pero sa Matthew 1, 22 to 23, dyan po sinabi yung Emmanuel, it means God is with us. Amen. Basahin po natin. Sa Matthew chapter 22 to 23, ang sabi po dito,
No? Nang ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Propeta Isaiah po yung binasa natin. Ito po yung confirmation sa New Testament kasi kanina ang binasa natin, Old Testament. Sinasabi po, no po, ni Propeta Isaiah. Now po, kung titingnan po natin in the New Testament, eto na po yung confirmation about dun sa Emmanuel. Nandyan po ba tayo? Ang sabi po dito, maglili ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Amen. Ang kahulugay, kasama natin ng Diyos. Emmanuel, it means God is with us. Amen. Sabihin mo kasama natin ng Diyos. Amen. Emmanuel, it means God is with us. Amen. God will fight for us. Nandyan po ba tayo? Ang Pasko ay paggunita. Ano ba ang kahulugan sa'yo ng Christmas? Tagalog po ngayon tayo. Amen. Ano ba ang kasi po sa Mapalad, meron na po silang team doon about Christmas. Amen. Ano ba ang kahulugan ng Pasko? Ang sabi dito, ang Pasko ay paggunita sa pagkasilang ng isang tagapagligtas na magliligtas sa buong sanlibutan. Hindi lang mga believers, amen. Ang sabi dito, sangkatauhan. Buong sanlibutan po, amen, ang ililigtas ng Panginoon. Subalit, amen, nagkakaroon lang ng conflict dahil hindi naman lahat tumanggap. Sino ngayon yung tumanggap? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ika ampoy ako. Amen na ngayon? Because we accept the Lord as Lord and Savior ng ating mga buhay, we enjoy, amen, the benefit of salvation, the gift of salvation, yung bunga, amen, ng kanyang pagkasilang nararanasan na natin ngayon. Amen. Nararanasan na natin ngayon yung benefits niya, yung benefits na ibinigay niya sa atin. Alin yun? Yung buhay, amen, yung kaligtasan na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, no, ang Pasko ay paggunita sa pagkasilang ng isang taga. Kaya nga po ang Pasko, kung ginugunita po natin, alam natin ang kahulugan nito ay hindi lang sa December 25. Kasi ang sabi dito, ang Pasko ay paggunita sa pagkasilang. Amen. Ibig po sabihin, sa atin po, araw-araw ay Pasko. Because every day, amen, every day po ng buhay natin, amen, it's remind us, amen, ini-remind po tayo na merong isinilang doon sa sabsaban para sa atin at meron ding namatay. Amen, para sa atin. Amen. Nandyan po ba tayo? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, araw-araw ay Pasko. Amen po ba? Kaya nga po, amen, ang pagbibigayan ng Pasko, amen, ang pagbibigayan araw-araw. Ang pagbibigayan, ang pagmamahalan, sabihin mo sa katabi mo, araw-araw. Oras-oras. Amen. Amen. Lako tayo po kayong isip, puta pang 25 kanita ako maging magana ka. Amen. Amen. Magbayo po kayong January 1. December 31. Gagawa na tayong New Year's resolution. Pagbabagong buhay. Amen? Nandyan po ba tayo? Ang Pasko po ay paggunita. Meron po bang, amen, na naisilang doon sa sabsaban sa ikatutubos ng sanlibutan. At mapalad tayo dahil isa tayo doon sa naligtas sa pamamagitan niya. Amen? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, no? Nagkaroon po ba ng ilaw? Nagkaroon ba ng kagandahan yung buhay natin when we accept the Lord? Sabi dito, amen, nagkaroon ng ilaw na naging tala sa buong sanlibutan. Tala na nagbigay ilaw para sa ating madilim na daang tinatahak before. Amen? Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon sa buhay natin, masasabi na we are in the darkness of our life. Nasa dilim tayo. Amen. Subalit, amen, nung dumating ang ilaw sa sanlibutan ng tumanglaw, amen, sa bawat isa sa atin, ang buhay na tinatahak natin ngayon ay landasin ng punong-puno ng liwanag.
Amen po ba? Dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? At ang sabi dito, yung madilim na buhay natin tinatahak na dati sa mga buhay natin, ngayon masasabi natin punong-puno ng liwanag na tumanglaw sa bawat isa sa atin. Amen? Tala na kung saan nagbigay ng lubusang kagalakan. Amen? Sa pamamagitan ng sanggol na naisilang sa sabsaban. Makikita natin yan sa 2, chapter 10, 11. Ang sabi dito, gayon na lamang ang galak ng mga pantas nung makita ang tala. Amen. Ang sabi dito, pagpasok sa bahay nung makita nila. Amen. Ang sabi dito, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa. Imagine. Nagpatira pa. Ibig sabihin, nagpatira pa. Lumuhod. At ang sabi dito, at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Amen. Aliwa po itang kamanyang. Puto. Pastora, magdala ako kamanyang. Amen. Mamaya po, bibigay ko yung symbol ng mga dala-dala nilang regalo. Amen. Now, ang sabi dito, ano-ano ang tunay na kahulugan o simbolo ng kapaskuhan sa bawat isa sa atin? Are you ready? Amen. Number 1, the sacrifice. May nagsakripisyo sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sino po yan? 3 po, no, yung aking mga i-mention, 4 na mga tao na ihahalimbawa po natin. No, isa sa mga halimbawa natin yan sa Matthew chapter 1:19, si Jose. Amen po ba? Basahin po natin yung verse na yan. Ang sabi dito, no po, 19, isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. No, samantalang iniisip ni Isa to, no? Tingnan niyo naman, ang plano ni Jose, hiwalayan na niya, no po? Now, ang nangyari, nagpakita po, bago pa po nangyari ang mga bagay na to, nagpakita na ang anghel sa kanya. Amen po ba? Alam niyo yun, si Lord, pinaplano pa lang niya, pinaplano mo pa lang, alam na ni Lord. Amen ba? Pinaplano mo pa lang, pero si Lord, alam niya, kaya gagawa ng pamamaraan ni Lord para hadlangan yon. Amen po ba? Amen po ba? Kapag hindi kalooban ng Diyos, gagawa ng pamamaraan ng Panginoon. Kaya kung minsan, huwag na nating ipilit. Amen. Pag alam mo hindi kalooban ng Lord, sabi mo sa tabi, mo na ipipilit. Huwag mo nang ipilit pag hindi kalooban ni Lord. Sa ayaw mo at sa gusto, kapag ipinilit mo yan, gagawa ng pamamaraan ng Diyos. Physically, mentally, and spiritually, masasaktan ka. Para lang hindi tayo mapahamak. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Now, makita natin yan. Ano sabi ng Biblia? Isang matuwid na tao si Jose. Amen po ba? Kaya nga po makikita natin dyan, may sakripisyo. Amen po ba? Nung makita niya, kinausap siya ng anghel ng Diyos. Anong nangyari? Sinamahan na siya ni Maria. Amen. Hanggang, amen, sa pagsilang po ni Maria, kasama na siya ni Jose. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Makikita natin yan sa Matthew chapter 19 and then 24. Ano pang sabi doon? Ang sabi doon sa 24, makita natin dyan. 1:24, ang sabi doon, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel. Amen? Kasi po, ang anghel po ay nangusap sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Kaya nga po, ang sabi sa 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Amen po ba? Amen? Marami pong pamamaraan ng pwedeng gawin ng Panginoon kapag ang isang bagay ay kalooban ng Lord. Amen po ba? Amen? Amen? Amen po ba? Naniniwala naman po kayong minahal kayo ni Lord. Naniniwala naman po kayong nag-sacrifice siya para sa atin.
Amen po ba? Naniniwala naman po pala kayo. Amen. Ano pa? Si Maria. Sa Matthew chapter 1:18, sinabi ko po kanina yan. Amen. No, yung pangarap niya, mapangasawa niya, sino po? Si Joseph. Pero hindi nga po nagbigay ng katuparan yon. Dahil nga po siya ang pinili. Amen po ba? Para maisakatuparan po. Doon yung propesiya po, no po, doon sa book of Isaiah. Amen. Number 3, the 3 wise men. Amen po ba? Ang sabi ng Bible, no po, noong pong sila ay hahanapin po nila, sinundan nila ang tala, ang sabi po ng Bible scholar, 800 to 900 miles. Amen, yung kanilang nilakbayan. Nandyan po ba tayo? Naalala ko po nung yung po senior ko from Arayat to Arayat to Caloocan 37, di po ba ang sinabi ko? 37 point something po miles, no ba? So now ito po, ano sabi doon? 3 times, di ba? Kasi 100 miles po yung nila. Imagine, 100 miles, 3 beses kang papunta-punta pa uwi. No po, sa Caloocan. Ito po ang sabi ng Bible, 800 to 900 miles. Computan nyo na po. Kung pupunta ka dito sa Arayat to Caloocan, i-compute mo na kung ilang miles. Ganun po yung nilakbayan, no po, ng mga pantas. Para lang po, no po, makita nila itong sanggol na ipinanganak sa sabsaban. May kalaki po doon na sakripisyo. Eto pa, habang sila ay nagcha-travel, ang sabi ng Bible, nung makita nila ang bata, no po, sila po ay nagpatira pa. Amen po ba? At ang matindi, no po, sakripisyo, naglakbay sila ng 800 to 900, tapos eto pa, may dala-dala silang kani-kaniyang mga regalo. Amen po? Amen. Ang sabi ng Bible, iba't ibang mga regalo ang dala-dala nila. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Bakit po kaya? Bakit ganun na lang? No? Ang sabi ng Bible, hindi po sila Kristiyano pero naniwala po sila. Amen po ba? Na totoo pong merong ipapanganak. Amen? Na Mesaya. Amen po ba? Amen? Nandyan po ba tayo? And sometimes tayo din po, ganun tayo. Amen. Kung sila po, hindi sila Kristiyano, pero naniniwala. And sometimes tayo po, believers na tayo. Amen. Parang napaka-imposibleng gawin ng Diyos yung mga bagay na posible. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, no, nagsakripisyo po sila. Amen. To honor, para lang maipakita at maipamalas nila, no po, itong honoring, no, itong child na to, amen, na isisilang doon sa sabsaban. Amen po ba? Ang sabi ng Bible, they traveled from 800 to 900 miles. Amen? Ang church po, saan nakalocate? Dati, malapit sa covered court. Ngayon, pag tinanong saan ang church niyo, sa likod ng next time, pag nagtanong saan ang church mo, yung church namin nakalocate na sa ganito. Amen? Amen? Marami na pong no? Hindi sasabihin yung pangalan, sasabihin yung yung... Amen? Kaya nga si Tita Son, pinagpapalit-palit niya yung pangalan ng church. IJPM. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Amen po ba? Ang church, amen, ang lapit lang natin. Amen, mapalad tayo kasi yung church natin nakalocate lang dito lang sa Arayat. Nandito lang po siya sa Plasang Luma. Malapit po siya. Amen po ba? So walang dahilan. Amen. Kung lumalayo tayo ng konti, kung nasa Kupang tayo, sa Mapalad, so hindi pa po tayo na kung titingnan natin, itong mga bagay na to, 800 to 900 miles. Amen po ba? At ang sabi ng Bible, ang kanilang pag-travel, yung ginamit nila, mga kamelyo, mga paa, tayo po, amen, may trike na tayo. Amen po ba? Nakamag-grab, malapit siya mo. Wala pang grab dito. Amen. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Amen. Ang sabi dito, they travel, a long travel. But, ang sabi ng Bible, meron pa rin silang dala-dala. Amen. Na mga regalo para doon sa sanggol na isisilang sa sabsaban. Amen po ba? Sa lahat ng ating mga ibinibigay sa Panginoon. Amen. We love. Amen po ba? Sabi nga ng Bible, kaya ka nagbibigay sa Panginoon, hindi para in return meron kang makuha.
Kaya ka nagbibigay sa Panginoon, ino-honor mo at minamahal mo si Lord. Amen? Kasi nakikita mo gaano kaganda ang buhay na meron ka ngayon. Amen po ba? At tandaan po natin yung mga bagay na ginagawa po natin. Tandaan, walang ibang ibabalik sa iyo yan. Hindi ibabalik sa iba, ibabalik yan ni Lord sa iyo. At kapag nagbigay po tayo, amen, na walang, sabi mo sa katabi mo, walang hesitation. Amen po ba? Walang pinipili. Amen. Dinan kay ni kasi balo ko i-bless na ako. Hindi po ganon. Amen. Pag nagbigay po tayo, sabi mo sa katabi mo, wala kang pipiliin. Amen. Katulad ni ni Abraham, di ba? Mayaman na si Melchizedek. No? Pero ibinigay na, in-honor pa rin niya. Amen. Itong lingkod ng Diyos na to. Amen. Binless pa rin niya itong tao na to. Amen. Amen. Nandyan ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, wala kang pinipili. Amen. Amen! Amen po ba? Sabihin pa yun na natin, palakpakan si Lord. Amen? Kasi si Lord, nung nagbigay siya, wala siyang pinili. Amen? Amen? Walang pinili si Lord. Lahat tayo. Amen? Sabi ng Bible, wala siyang pinili. Lahat, wala siyang, ang tawag doon, lahat tayo, may kasalanan ka man, wala kang kasalanan, yun lang naniwala at tumanggap sa Kanya. Amen? Amen? Sabi ni Lord, no, parang nagkaroon siya ng amnesia. Amen. Nung tanggapin natin siya sa ating mga, dahil pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at karumihan. Amen. Bakit? Kasi mahal tayo ni Lord. Amen. Amen po ba? Now, sabi dito, number 3, Jesus. No, pinapaliwanag, isa sa mga halimbawa dito, ang ating Panginoon, nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Ang sabi ng Bible, ipinamalas niya ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen? Yun nga po, yung sinabi ko kanina. Amen? Now, pangalawa po. Amen? Number 1. Amen? Sacrifice. Number 2, the star. Si Jesus ang star ng buhay natin. Amen? Hindi yung katabi mo. Amen? Lalo na kapag nagbigay na ng sahod si Mister, ikaw ang star ng buhay ko. Amen. Ang star po ng buhay natin ay ating Panginoon. Amen? Gusto ko po siyang basahin sa Matthew chapter 2:10, New King James Version. Ang sabi dito, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Pag sinabing exceedingly, anong ibig sabihin ng exceedingly? O, nang walang. Parang walang katapusan. Amen? Yung galak. Amen? Nag-uumapaw. Amen? Nag-uumapaw yung kagalakan. Amen? Sa kanilang mga puso. Amen po ba? Nung makita nila, ang sabi dito, ang star, ang tala, nagsimula na po silang nagala. Tayo po ba, pag tayo ay naririto, mag-church na naman. Amen? Mag-church tayo naman. Tapos, taburin niya. Amen? Ang sabi dito, when they saw the star, sabi dito, sabi dito, nag-rejoice po sila. Yung pagpasok mo pa lang dito, nandun ka pa lang sa may gate. Amen? Yung parang excited ka na, amen, para sumamba sa Panginoon. Lalo na po yung kinanta natin kanina, joy. Amen? Ano sabi doon? Unspeakable joy. Amen? Amen po ba? Yung pagpasok mo pa lang dito, hindi pa man nagsisimula, yung tawa natin, labas lahat. Amen? Sabi dito, paano mo daw malalaman yung totoo at peking tawa? Kapag gumiti. Amen? Kapitnaya mo, makakanyanya mo. Ang totoong tawa daw, labas lahat, pati gilagid. Amen? Labas lahat. Nakakita na po ba kayo? No ba? Na ngumiti, tapos ngumiti siya parang ngiting aso. Pero, pag yung kausap mo, di ba, labas lahat. Amen? Dahil lang doon sa kagalakan niya, nagiging testimony niya pa yung buhay niya. Amen po ba? Ang sabi dito,
Ben, palitan kayo. Sabi dito, no? When they enter, amen, in the sanctuary, they rejoice. Amen, because yung sasambahin nila, yung Diyos na kinilala nila. Amen. And ang sabi dito, when they saw the stars. Kapag tayo po ay nasa sanctuary, papunta na po tayo sa church. Sa tricycle ba na, yes Lord, amen? Amen po ba? Kahit hindi na nagsisigaw, no, yung worship leader natin dito, ikaw na. Sabi sa katabi mo, ikaw na. Why? Because that joy. Amen? You receive the Lord as Lord and Savior ng buhay mo. Amen? Ang sabi dito, when they saw the star, they rejoiced exceedingly. Sabihin mo sa katabi mo, exceedingly. Labas, ngala-ngala, labas lahat. Amen? At kapag narito ka na sa church, amen, patyatso na kay kayong church, diretso ka mo, amen? Ika pa interrupt kay cellphone mo, huninig chat. If you love the Lord, you will honor His word. Amen? Puta mo niya i-chat. Aga nakakuryat ang cellphone na Nokia, yan eh. Kasi yung mga ngayon, Android na noon, di ba? Sa mga ano, yes po. Di ba? Alam nila, master nila yung keypad, no, Mamsi? Kasi ngayon sa Android, di mo na magagawa yan eh. Nandyan po ba tayo? Katulad ng tita siya. Nandyan po ba tayo pag enter natin dito? Amen? Hallelujah! Anang papsi nandun yung ikin na ako. Bala mo ka no, kagalang-galang ko eh. Diyos ko, may papawas ko kilob. Why? Because I want to present my body, amen, to the Lord. Sabi ng Bible, Romans chapter 12, verse 1, as a living sacrifice. Amen po ba? Pag narito ka na, ang sabi ng Bible, ang mga pantas ay nagpatira pa. They honor the King. Amen. Ang sabi ng worship, are you ready, church? Yes. Amen. Amen po ba? Pilantana pong banwang Kristiyano. Kapag nag-praise and worship, kailangan dadagungdong yung buong kalangitan para mga kalaki Satanas. Alam niyo ba, in worship, amen, para po nating, amen, winawasak ang bawat gawa ng kaaway. Amen po ba? At sa pagsamba po natin sa Panginoon, hindi doon sa komportable. Amen. You worship the Lord because you give the ino-honor mo siya. Amen po ba? Amen. Itong mga gaya ng ginawa na nagpatarya pa sila. Habang sila nakasakay sa kamelyo, 800 to 900 miles. Imagine yung galo-galo yung kamelyo. Dala-dala, sabi, yung mga kamelyo kawawa kasi sabi ng Bible, may dala-dalang mga regalo. Makasabit na karetang kamelyo. Imagine that. Amen? Nandyan po ba tayo? Nakaka-relate po ba tayo? When we enter in this place, totoo po bang rejoice na rejoice tayo? Amen po ba? Nandyan po ba tayo? For how many days? Yung sa atin na, yung ginagawa natin. Pero pag enter natin dito, amen, if we honor and love the Lord, amen, sayang niya itang pamada. Asa si Papsi? Sayang yung, sabi ko kay Papsi, ang ganda ng hair mo. Sabi ko sa kanya, ano nilagay mo? Pamada ba? Hindi, sabi niya. Meron siyang sinabi sa, kasi para siyang itang ang gagalawan mo eh. Magbalik ka pa. Pag ginanaw mo pa siya, pag ginanon mo, babalik pa rin. No mo? Alam mo yun, pinresent natin yung ano natin sa Panginoon. Amen po ba? Are we love the Lord? Mahal po ba natin si Lord? Amen? So, i-give po natin. Amen? Kasi sabi dito, when they saw the star, they rejoice. Amen? If you are enter, no? Kung tayo po ay mag-enter sa sanctuary natin, hallelujah. Amen? Itang kakanya niya pa, itang gitara ng Pastor G. Woo! Amen? Itang
Kakanya niya pa itang lead ng Pastor Jing. Talagang, thank you Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kuha. Amen. Nandyan po ba tayo? Number 3, last, worship. Matthew chapter 2:11. Ang sabi doon, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata. Sa piling ng kanyang inang si Maria, lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Gusto ko siyang basahin sa English. Ang sabi diyan, and when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshiped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him. Eto, hindi basta-basta. Yakamanyang gulen. Hindi basta-basta yung inihanda nilang regalo para sa Panginoon. Ang sabi doon, gold. Sino na po yung nakakita ng gold? Amen? Imagine, no? Dala-dala nila yung, no? Hallelujah. Ang sabi dito, ano pa? Frankincense, ano pa? And myrrh. Ito yung mga dala-dala nila. Amen? So, ang sabi dito, no? Nang makita ng mga pantas ang sanggol, sila ay lumuhod at sinamba si Jesus. Now, may mga dala-dalang regalo ang mga pantas, ang mga 3 wise men. Ano po ba ang mga simbolo nito? Amen. May dala-dalang mga regalo, gold, frankincense, and myrrh. The gift symbolism. Amen. Merong mga symbol po yan, yung ating mga dala-dala nilang regalo. Gold represent the royalty. Amen. Ang gold daw po ay nagre-represent ng pagiging hari niya. Kingship ng Panginoon. Amen. Pag sinabing hari, amen, galing yan sa royal family, ano yung pumapasok sa isipan natin? Ibig sabihin, ang turing nila, di ba, mga mayaman na tao. Tama po ba? So they give gold, it represent the kingship, amen, ng ating Panginoon. Amen po na yung pagiging hari niya. Amen. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? If we give no, our worship sa Panginoon, alam nyo ba, pinaparamdam po natin no, sa Panginoon ang pagiging hari niya sa ating mga buhay. Kaya nga po, wag tayong, amen, pag nandito na tayo sa church, pag sinabi na, are you ready, church, para sumamba sa Panginoon? Thank you, Lord. Hallelujah. Amen po ba? Amen, palalo ben, yung siping mo, yaka pa makipagkwentuhan naman. Nasabi dito, ramdaman me pa na yung pagiging hari ng Lord can be etam. Amen po ba? Naghahari pa si Lord sa mga buhay natin. Amen, kung pinagaharian tayo ng Panginoon, i-honor po daw po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsamba. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Ano pa ang sabi dito? Frankincense, ang sabi doon, the divinity of the Lord. Amen? Amen po ba? Tingnan nyo naman po yung pagiging divine, amen? No, yung pagiging banal ng Panginoon sa mga buhay natin. Divine, divinity. Ano ba pangalan? Divine. Hallelujah. Thank you, Lord. No? Pagiging divinity, yung divinity, the word divinity. Amen po ba? Now, the myrrh, amen, for his human suffering. Amen. Yung myrrh po na dala-dala na simbolo po, yung ginawang pagpapahirap ng Panginoon nung siya ay naging tao. Amen. For the sake ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Meron po yung part 2. Amen. So now po, no, if truly, amen, sa ating mensahe sa umagang ito, amen, no, ang Kapaskuhan po, ang sabi ko kanina, yan po ay ang ibig sabihin, ginugunita natin. Merong isinilang doon sa sabsaban. Amen? For the sake ng bawat isa sa atin. Habang ikaw ay nag-e-enjoy, nakaupo dyan, amen po ba? You enjoy the presence of God because you know, ano man ang mangyari dito sa mundong ginagalawan natin, in eternal, we are safe. Amen? Amen. Tayo po ay safety. Amen. Sa ating eternal na buhay. Amen po ba? Amen. Kung paano natin, amen, inaayos yung buhay natin dito.
dito. Amen? Ang ganda po nun. Kung inaayos po natin yung buhay natin dito, habang tayo ay narito, ini-enjoy yung buhay ng galing kay Lord. So, kailangan po same. Sabi natin, pareho din sa hinaharap. Amen? Kasi ang buhay ng tao ay hindi permanente dito. We are temporary here. Ang sabi ng Bible, ang totoong tahanan natin, uuwi tayo sa kaharian ng Panginoon. Amen? Now, we are ready, no? Inihahanda natin yung ating Noche Buena, ano pa yung isa? Medianoche. Inihahanda natin, at saka yung lechon. Kayo mag-lechon po tamang Pasko. Amen? Amen? Pwede na ko, balo yan, di na akong tip. Pwede na ko man mga lechon, gaya ko sa aling kitang lechon maragoy. Kasi ang mampalechon ko hanggang Kenya libutad. Buriya nga balo, makanano. O, lapitan nyo ko po ito. Itang magpalitsyon ko hanggang buo, alayang buntok, alayang bitis. Ita mong libutan. Ano ko kailangan mga paso-paso pa. Mamaya ka mo, mura mo. Walang, papromo kaya yata yan, eh. No, I mean, lapit kayo po po, di nanda kayong tip. No po? Opo, kasi po kami, for how many years, ganun na po yung ginagawa namin. No po? Nakakailangan mga paso-paso po. Tapos imbang mo, baka kanya-nya kita, Amen? So now, lapitan nyo po ito. Turwanan da kayo ng mga nano. Niya po. So now po, i-enjoy po natin yung moment with the Lord. And ang sabi dito, Christmas is the light that shine in our lives. Amen? Amen po ba? Sige po, may part 2 po yan, no po? So now, sige po, yung pong ating mga communion elements, sige po, tayo po ay darako, no, sa ating communion sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name. We worship your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. We declare and decree right now, God, Lord, the salvation, Lord, sa aming mga buhay, Lord, inaalala ka namin doon sa ginawa mo para sa amin, Lord. We thank you, we love you, in Jesus' name. Amen. Manatili po tayo sa diwa ng pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship your name. Hallelujah. Glorify thy name, O God. Glorify thy name, O Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, manatili tayo sa diwa ng pagsamba sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, O God, we worship your name. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you
Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat. Ito ay kanyang pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na hinihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan na hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Hallelujah. Manalangin po tayo. Abba Father, we thank you, Lord. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Hesus Kristo. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng kanyang buhay na inihandog para sa amin, Lord. Naniniwala po kami't nananampalataya, Panginoon, Lord. We are already forgiven. We are blessed, O God, sa pamamagitan ng kanyang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal, Lord, na ipinamalas niya sa bawat isa sa amin. Lord, Jesus, we thank you, Lord, for the life, for the salvation, Lord. Lord, salamat, Panginoon, Lord. We honor you, O God. We love you, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Sige, kainin natin ang tinapay. Salamat, Panginoon, sa dugo, Lord, na inihandog mo para sa amin, Lord. The wine, it symbolizes of your blood, Panginoon. Lord, salamat. We apply the blood of Jesus, Lord, in our life, in every sickness and disease, Lord Jesus. Salamat, Lord, at sinabi mo, Panginoon, we apply the blood of Jesus, Lord, sa aming mga buhay, saan man kami naroroon, Lord. We can worship you, O God, for who you are. We can worship you, O God, in spirit and in truth, O God. Salamat, Panginoon, sa pakikipagpisa ng iyong banal na spirito sa aming mga buhay, Lord. Salamat, Ama. Thank you, Lord. Sige po, inumin natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship your name, O God. We bless your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. We worship your name. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami nagpapasalamat sa oras na to. Lord, salamat sa ilaw, sa tala, Panginoon, na tumanglaw, Lord Jesus, sa mga buhay namin. Ikaw ay naparito, Panginoon, for the sake, Panginoon, ng buong mundo, ng buong sanlibutan, ng buong sangkatauhan, Panginoon. Binigyan mo kami, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon, ba't hindi lahat tumanggap? Salamat sa iyong mga anak na narito ngayon, Lord. Isa, Panginoon, Lord Jesus, sa mga tumanggap. Kaya ngayon, Panginoon, na-enjoy po namin, Panginoon, Lord, kung ano ang sinasabi ng iyong mga salita. Lord, salamat, Panginoon, sa kagalakan, Panginoon. When we receive the Lord in our life, O God, through the Lord, there's a joy, O God, in our hearts. Exceedingly, Lord, there's a great joy in our hearts, O God. Because we know, Lord God, patuloy kang kumikilos, patuloy kang gumagalaw sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord. We honor you, O God. We, Lord, salamat sa pagiging hari mo. The kingship of the Lord Jesus Christ in our life, O God, will be manifest, Lord, in our lives in the name of Jesus. Lord, maraming salamat. Sige, hawakan mo yung kamay ng katabi mo sa oras na to. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sige, Lord, in your own prayer, in your own declaration, sige, pagpalain mo, i-bless mo yung kamay ng katabi mo. I-bless mo yung kapatid na yan. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Sige, sa iyong malakas na tinig, sabihin mo, pinagpapala kita. Ikaw ay malakas. Ikaw ay sagana. Ikaw ay mayaman. Ang pabor ng Diyos ay nasa sayo. Ikaw ay pinagaharian ng kagalakan, ng kaharian ng Diyos sa iyong buhay. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, for this morning. Uuwi kami. Bit-bit kami. Pang-bit-bit namin ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. That Christmas, Lord, is the light that shine in our life, oh God. Maraming salamat.
of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with hope